Kung hindi naman ang magbasa ng Bible, hindi mo na yan bibigyan ng time. Hihinto ka na dyan. Bakit? Eh, hindi mo na yan kasiyahan eh. Dalawa lang po yan. Makikita mo yung kasiyahan na yan kapag binabago na siya. Di ba? Amen. Pansin niyo po, kapag na-inlove ka sa pag-aaral, anong lagi mong bukang bibig? Masarap-sarap mag-aaral, di ba? Kapag na-inlove ka sa music, di ba ang lagi mong bukang bibig? Ang sarap talagang tumugtog ng music, di ba? Kapag na-inlove ka sa isang bagay, yun ang bukang bibig mo talaga eh. Pero kapag hindi yan ang bukang bibig mo, hindi yan ang lumalabas sa bibig mo, hindi yan ang ginagawa mo, hindi mo yan kasiyahan. Mga kapatid, makikita mo yan sa kapatid mo eh. Kapag kasiyahan niya pa ang paglilingkod sa Panginoon eh. Brad, bakit ka ganyan? Napapansin ko every Sunday na lang, parang tamad na tamad kang bumangon. Eh kasi Brad, parang parang hindi na masayang mag-church eh. Naging Dimas, nakilala niyo po si Dimas? Hindi masayang mag-church, hindi masayang mag-fellowship. Diba? Mas masarap sa isang bagay. Diba? Pansin niyo po, hindi ka aalis doon sa bagay na masaya. Hindi po kayo aalis dyan. Ganyan din po si Paul. Hindi po siya umalis dun sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Eh, hindi niya nakalimutan na kasiyahan niya po. Diba? Kasiyahan po yan ni Paul. Mas maganda po na hindi na po kumpleto yung week natin nang walang Sunday. Pero bakit ganun? Parang kulang na kulang yung linggo ko pag wala akong Sunday. Diba? Parang hindi kulang na kulang yung linggo ko kapag hindi ako nakipagkamayan. Pag wala ako sa church, mas maganda po yun. Yung ganyan pa yung puso mo. Pero kapag optional na lang sa'yo ang paglilingkod sa Panginoon, wala nang kasiyahan yan. Diba? Wala nang kasiyahan, optional na lang eh. Diba? Mag-church ba ako? Hindi. Mag-church ba ako? Hindi. Diba? Pero pag kasiyahan mo yan, tara na! Alas 5 pa lang, gising na yan. Diba? Sabi nga natin, makikita mo kapag gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon eh. Kapatid, punta ka dito ng maaga ha, 8:30 pa lang, punta ka na ha. Aba talaga, kahit alas 5 pa sir, pupunta na ako ng church. Kahit alas 4, gigising na ako. Gagawa na yan ng paraan. Di ba po? Ganyan kapag kasiyahan mo yung ginagawa mo. Gagawan mo ng paraan. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan na yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, kasiyahan natin. Diba? Ang maglingkod sa Panginoon, kasiyahan. There is joy in serving Jesus. Diba? Kapag tuwing maglilingkod ka sa Panginoon, I got joy down in my heart. Diba? Dapat masaya ka sa paglilingkod mo. Kapag unti-unti na yan nawawala sa gawain ng Panginoon, hindi na yan masaya. Diba? Paano po natin nasabi na mahal ni Paul yung kanyang ginagawa? Eh kahit po may threat, naglilingkod siya eh. Diba? Kahit nakakapagod, naglilingkod si Paul eh. Diba po? Kahit andyan yung mga taong umuusig sa kanya, tumutulig sa kanya, andyan pa rin siya eh. Masaya siya sa ginagawa niya. Talagang hindi mo ito mapipigil si Paul. Diba po? Pansin niyo po, kapag gusto mo yung pinapanood mo sa TV, talagang, uy, ito na yung inaabangan ko sa TV ah. Eh, may dumaan. Teka nga dyan, di ba? Talagang makatingin tayo eh, para lang makita natin eh. Talagang hindi natin hayaan na may makadistract eh. Di ba? Ganyan po ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat hindi tayo nagpapadistract. Di ba? At ang ebidensya po ng taong gusto niya yung ginagawa niya, hindi mo na yan pipilitin. Kapatid, kapag gusto mo talaga pumunta ng church, hindi na yan pipilitin. Diba? Kapag gusto mong maglingkod sa Panginoon, hindi mo na yan pipilitin. Andiyan pa po ay church? Mga ano pa po, 1 hour pa po. Yes, sir! And lastly po, diba? Sabi po ni Paul, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Diba? Para magawa mo yung aking paglilingkod ng may kagalangan. Diba?
At ano po yung huling bagay na hindi niya kinalimutan? Diba? Ang huling bagay na hindi po niya kinalimutan, hindi niya kinalimutan na ang paglilingkod sa Panginoon ay kanyang misyon. Diba? Pag sinabi natin sa mga sundalong misyon, yun yung target mo, yun yung objective mo, yun yung gagawin mo. Diba? Hindi mo hahayaan na hindi mo yun magawa. Mga kapatid, ganyan din dapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin hahayaan na hindi natin maabot yung goal natin. Huwag natin hayaan na hindi natin maabot yung target natin. Dapat ang paglilingkod sa Panginoon, laging, ito yung objective ko, Panginoon, gusto kong marating. Diba? Mga kapatid, hindi pa po huli yung lahat na makita natin yung sarili natin. Brother Lester, humihinto ako sa mga oras na to. Kasi meron pala akong kinalimutan. Diba? May kinalimutan pala ako. Kinalimutan ko pala yung Diyos sa pinaglilingkuran ko. Kinalimutan ko pala na ito yung kasiyahan ko. Diba? Kaya church, tumayo po tayong lahat. Let's pray po. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat po sa iyong paggabay po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong katagumpay, Panginoon, na pagbibigay po sa amin ng mensahe. Tunay nga, Panginoon, bilang mga mananampalataya, nakakapagod din minsan ang maglingkod. Minsan, Panginoon, may mga tao na hindi kami na-appreciate sa ginagawa namin. May mga tao, Panginoon, na tumutulig sa Panginoon sa amin. Panginoon, minsan gusto na namin huminto. Minsan kapag na-offend kami, Panginoon, gusto na namin huwag magpatuloy. Minsan, Panginoon, kapag nakikita namin yung kamalian ng iba, parang ayaw na namin maglingkod sa iyo. Pero, Panginoon, hindi pala ito yung kalooban ng puso. Ang nais mo, Panginoon, pala yung puso, Panginoon, na pinaglilingkuran ka. Ang nais mo, Panginoon, pala na meron pala kaming mga bagay na huwag namin kalilimutan. Kasi, Panginoon, yung mga bagay na kinalimutan namin, ito yung dahilan para huminto kami sa paglilingkod. Kapatid, kinausap ka ba ng Panginoon ngayong umaga na ito? Na-bless ka ba sa mensahe ng Panginoon? Nakita mo ba yung mga bagay na kinalimutan mo kaya ka humihinto? Kapatid, kung meron kang panalangin na palakasin ka ng Panginoon, come forward. Kapatid, minsan, nakakalimutan natin kung sino yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. Kasi kung ano yung paglilingkod natin, yun ang nagiging dahilan or para natin maipakita kung sino yung pinaglilingkuran natin. Minsan ba, kapatid, dumarating sa punto na hindi na nagiging kaligayahan mo yung paglilingkod sa Panginoon? Ipanalangin mo yun. Pagawin po natin ang ating pastor para dito tayo sa Maraming Diyos, salamat sa iyo. Kuminsan talaga, Panginoon, totoo wala na kaming joy to serve you. Wala na kaming joy to read your word. Wala na kaming sigla, naiinip na kami pag Sunday, Panginoon. Pag umatin kami ng church, inip kami kuminsan ang haba ng preaching. Wala na kaming joy. Patawad, Panginoon. Nakalimutan namin that there is joy in serving Jesus. Nakalimutan namin, Panginoon, na kayo ang mahalaga, na pwedeng magbigay ng kompletong kagalakan na hindi kayang ibigay, Panginoon, ang sanlibutan. Naku, minsan sumasaya kami sa pleasure ng sanlibutan, pero at the end of the time, kami ang nalulungkot, kami ang problema, kami ang nasasaktan dahil ang pleasure
treasure ng sanlibutan, Panginoon, ayun ang hatid at the end of the time. Pero yung pag-alakad na pinaglilingkuran kayo, Panginoon, ito yung tumatagal. Hindi lang namin kasi kuminsan, Panginoon, pinupuntahan. Hindi lang kuminsan namin, Panginoon, ini-experience. At hindi man kuminsan namin kasi, Panginoon, sinusubukan. Patawad, Panginoon, kung nakakaranas kami ng ganyang pakiramdam na mas naaliw pa kami sa gawain ng sanlibutan kesa yung paglilingkod sa inyo. Forgive us, Lord. Forgive us. Salamat po sa mensahe sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.